Magandang umaga mga boss, narito na ang latest sa mundo ng palakasan. Sa ika-4 na pagkakataon ay muling nabigo ang Gilas Pilipinas na maipanalo ang kanilang laban kontra Puerto Rico sa FIBA World Cup. Sa score na 77-73 ay na-upset ng Puerto Rico ang Pilipinas. Dahil dito ay eliminated na ang Gilas sa susunod na round of 16. Nakapagtala si Andre Blatch ng 25 points and 14 rebounds habang si L.A. Tenorio naman ay umiscore ng 18 points. Humingi naman ng paumanhin si Coach Shot Reyes sa mga Pinoy fans dahil sa pagkatalo ng bansa. Ayon kay Reyes, ginawa naman nila ang lahat upang manalo sa kanilang mga laban, ngunit kulang lamang ng exposures ang kanyang mga players. Sa kabila nito ay nangako naman ng koponan na gagawin nila ang lahat upang makapag-uwi ng isang panalo sa susunod na laban kontra Senegal. Samantala, binigyang linaw ng kampo ni combo guard Paul Lee na hanggang sa ngayon ay hindi pa sila nakikipagnegosasyon sa ibang PBA ball club. Ito'y kahit pa nag-expire na ang kanilang kontrata sa Rain or Shine Elasto Painters noong linggo. Narito ang report ni Snow Badwa. Isang linggo matapos na pumutok ang samaan ng loob sa pagitan ng Rain or Shine Elasto Painters Management at agent ni Paul Lee na si Lawrence Chongson, tila naglaro naman ng tadhana. Nagkita rito sa Thailand sina Chongson at Rain or Shine co-owner Terry Ke. Nag-usap ang dalawa na matagal nang magkaibigan at bahagi ng Filipino-Chinese Veterans Basketball Association na lumalahok sa taon ng ASEAN Veterans Basketball League. Siyempre, magkakaibigan naman kami. So, binigyan ko lang siya ng medyo update ng konti. So, baka sa kanila, dead man naman sila. Pero sa akin lang, as a friend, parang inaano ko lang na di pa naman talaga, kumbaga, sarado. Hindi naman 100% na sarado yun. Hindi namin okay lang ako. Okay lang ako. Ano naramdaman mo na nilapitan ka niya? Wala, kaibigan kami naman talaga eh. Pero giit ni Chongson, wala siyang ibang kupunan na kinakausap at kaya lamang umano siya lumantad sa media ay upang bigyan ng babala sa negosasyon ng kampo ng Rain or Shine. Bilang isang kaibigan ng Rain or Shine Organization, parang binibigyan ko sila ng feedback. Di ba? Yung feedback ng konti, kung ano yung kesa lagi sila nasa dilim. Di ba? Kung may plano silang iba or what, di ko na alam. Basta ako, sinasabi ko lang sa kanila yung sa side namin. Tulad ng dati na matimbang sa amin yung pagtrato nila maganda kay Paul. Matimbang factor din naman siya. And then, lahat ng ito, wala namang personalan eh. Hopefully, di ba, both sides kaya naman himayin what's personal and what's business, di ba? At sa issue ng mabigat na paratang sa kanya ni Rain or Shine coach Yeng Giao na umano'y siya ang nasa likod ng pagmamatigas ni Lee na kumala sa Elasto Painters, ito naman ang naging sagot ni Chongson. I don't think so, di ba? I don't think so. Si Yeng naman, I'm sure he's smarter than that, di ba? May gumugulo. It doesn't have to be isang tao eh. It could be an incident, it could be something else. And I'm sure Yeng is smart. Coach Yeng is smarter than that. Di ba? Hindi po kayo mo. Pag ako tatanungin, I'm sure hindi ako yun. Noong linggo ay opisyal nang nag-expire ang 3-year contract sa Rain or Shine ni Lee, pero sinabi ni Chongson na wala pa silang ibang kupunan na kinakausap dahil gusto pa niyang bigyan ng focus sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup ang kanyang prized cager. Para sa PTV Sports, Snow Badwa, Bangkok, Thailand. Mainit namang sinalubong ng mga local sports officials at fans ang Philippine Dragon Boat Team. Ito'y matapos ang kanilang impresibong performance sa 2014 World Dragon Boat Championship sa Poland. May report si Arian Malyare. Naging emosyonal ang pagbabalik sa bansa ng Philippine Dragon Boat Team. Ito'y kasunod ng kanilang 5 gold medal haul sa katatapos ng World Dragon Boat Championship sa Poland. Kabilang sa mga sumalubong sa mga national paddlers sa kanilang paglapag sa Ninoy Aquino International Airport kahapon ay ang kani-kanilang pamilya at ang ilang top sports officials ng bansa. Sa panayam ng PTV Sports, ipinagmalaki ng national coaching staff na disiplina, dedikasyon at tapang ng puso ang naging armas ng pambansang koponan para malampasan ang hamong isinalubong ng mga bigating karibal sa World Meet.
Unang-una po, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa amin, lalo ng PEC, TOC, Federation namin, sa mga tao sa buong bansa ng Pilipinas na umaasa. Medyo speechless and actually very proud of the athletes kasi from the day they started kasi, well, this year lang, medyo mahirap na rin talaga yung pinagdaanan nila. Maraming mga hindi naniniwala na hindi nila kakayaning tumagal sa sport na to. Kasunod nito, inanunsyo ni PSC Commissioner Salvador Buddy Andrada na pinaplansya na nila ang kaukulang insentibo para sa mga national paddlers. Yung incentives na yan ay magbo-board meeting ang PEC, no? Executive Committee at by September 8. At malalaman natin na nagsisiguro ako na mabibigyan sila ng incentives kasi may sinabi na rin, tinawagan na ni Kung Piping si chairman namin na kung pwedeng pagbigyan sila ng incentive. Masaya po kasi nakuha po namin kahit first timer po namin lahat. Halos lahat po ng first time po lumaro ng competition sa ibang bansa. Masaya po, masayang experience. Wala akong masasabi, parang masarap sa pakiramdam para kung hindi mo alam kung paano yung nagawa yon, kung paano yung nangyari na ang liliit namin, tapos yung mga kalaban namin sobrang lalaki. Sa panig naman ni Philippine Canoe Kayak Federation President Johnny Go, hinikayat niya ang national team na pagbutihin pang lalo ang pag-iensayo, lalo pat mabigat na hamon ng kanilang kakaharapin sa mga susunod na international competitions. Malayo pa po yung mararating nila at sinasabi ko nga sa kanila paulit-ulit na ito po ay kanilang simula pa lamang. Hindi po sila dapat mag-stop or maisip nila na world champion na kami, kailangan tumigil na kami. Hindi po. Dahil minomold natin sila, dinetrain natin sila, dinedevelop natin sila para mas mapakinabangan at mas mabigyan pa natin ng karangalan ng ating bansa sa mga susunod pang darating pang taon. Bukod sa 5 ginto, ang Philippine Dragon Boat Team ay kumupo rin ng 3 silvers at 3 bronze medals sa Poland Showpiece. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Anselubon para sa Good Morning Boss. Balik